Greetings, aspiring learners. Welcome to another wonderful opportunity for learning and self-discovery. Today, we embark on an enlightening journey into the captivating topic, exploring the sensorimotor period, the foundations of cognitive development in infancy. May you be continuously enriched with wisdom and understanding as we navigate this fascinating subject. Thank you for joining us on the Teacher Lumabon YouTube channel, where growth and knowledge know no bounds. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Sensorimotor period, years 0 hanggang 2. According to Jean Piaget, the sensorimotor period is the first stage of cognitive development where infants explore and understand their world through sensory experiences and motor activities. Infants are born with a set of congenital reflexes, which gradually evolve into more complex schemes through interaction with their environment. The sensorimotor stage is subdivided into 6 sub-stages, each marked by significant developmental milestones. Panahon ng sensorimotor, taon 0 hanggang 2. Ayon kay Jean Piaget, ang sensorimotor period ay ang unang yugto ng cognitive development kung saan ginalugad at nauunawaan ng mga sanggol ang kanilang mundo sa pamamagitan ng mga pandama na karanasan at aktibidad ng motor. Ang mga sanggol ay ipinanganak na may isang hanay ng mga congenital reflexes na unti-unting nagiging mas komplikadong mga skema sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang yugto ng sensorimotor ay nahahati sa 6 na mga sub-yugto, bawat isa ay minarkahan ng makabuluhang mga milestone sa pag-unlad. First, reflex schema stage, birth to 6 weeks. During this initial phase, infants rely on innate reflexes to interact with their surroundings. These reflexes are the foundation for developing more voluntary actions. Key reflexes identified by Piaget. Sucking, automatically sucking objects placed in the mouth. Visual tracking, following moving or interesting objects with their eyes. Palmar grasp, closing the hand when an object touches the palm. Over time, these reflexes transition into purposeful actions. For instance, the palmar reflex evolves into intentional grasping, laying the groundwork for voluntary motor control. Una, yugto ng reflex schema, kapanganakan hanggang 6 na linggo. Sa unang yugtong ito, umaasa ang mga sanggol sa mga likas na reflexes upang makipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang mga reflexes na ito ay ang pundasyon para sa pagbuo ng higit pang mga voluntaryong aksyon. Mga pangunahing reflexes na kinilala ni Piaget. Pagsipsip, automatikong sinisipsip ang mga bagay na inilagay sa bibig. Visual na pagsubaybay, sinusundan ng gumagalaw o kawili-wiling mga bagay gamit ang kanilang mga mata. Palmar grasp, pagsasara ng kamay kapag nahawakan ng isang bagay ang palad. Sa paglipas ng panahon, ang mga reflexes na ito ay lumilipat sa may layunin ng mga aksyon. Halimbawa, ang palmar reflex ay umuusbong sa intentional grasping na naglalagay ng batayan para sa voluntaryong kontrol sa motor. Second, primary circular reactions, 6 weeks to 4 months. This stage is characterized by the development of habits and the repetition of actions involving the infant's own body. Key characteristics. Infants begin to repeat simple actions that bring them pleasure or are satisfying, such as moving their hands in front of their face. These repeated actions help the infant develop motor schemas, such as learning how to move their arm to bring their hand into view. Through these actions, infants gain a deeper understanding of the relationships between different parts of their bodies. Pangalawa, pangunahing circular reactions, 6 na linggo hanggang 4 na buwan. Ang yugtong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga gawi at ang pag-uulit ng mga aksyon na kinasasangkutan ng sariling katawan ng sanggol. Pangunahing katangian. Ang mga sanggol ay nagsisimulang ulitin ang mga simpleng aksyon na nagdudulot sa kanila ng kasiyahan o nagbibigay kasiyahan, tulad ng paggalaw ng kanilang mga kamay sa harap ng kanilang mukha. Ang mga paulit-ulit na pagkilos na ito ay tumutulong sa sanggol na bumuo ng mga motor schema, tulad ng pag-aaral kung paano igalaw ang kanilang braso upang ipakita ang kanilang kamay. Sa pamamagitan ng mga pagkilos na ito, ang mga sanggol ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Third, secondary circular reactions, 4 to 9 months. Infants begin to explore the external world and develop coordination between vision and physical actions. Key developments. Intentional grasping, reaching for and grasping objects purposefully. Secondary circular reactions, repeating actions that involve external objects such as pressing a button to turn on a light.
Means and differentiation, understanding that certain actions can lead to specific outcomes, though discoveries often occur accidentally. For example, an infant might accidentally hit a toy, causing it to move, and then intentionally repeat the action to observe the same result. Pangatlo, mga pangalawang pabilog na reaksyon, 4 hanggang 9 na buwan. Ang mga sanggol ay nagsisimulang galugarin ng panlabas na mundo at bumuo ng koordinasyon sa pagitan ng paningin at pisikal na mga aksyon. Mga pangunahing pag-unlad, intentional grasping, pag-abot at paghawak ng mga bagay na may layunin. Mga pangalawang pabilog na reaksyon, ang mga paulit-ulit na pagkilos na may kinalaman sa mga panlabas na bagay, tulad ng pagpindot sa isang pindutan upang i-on ang isang ilaw. Means and differentiation, ang pag-unawa na ang ilang mga aksyon ay maaaring humantong sa mga partikular na resulta, kahit na ang mga pagtuklas ay kadalasang nangyayari ng hindi sinasadya. Halimbawa, ang isang sanggol ay maaaring aksidenteng nataman ang isang laruan na nagiging sanhi ng paggalaw nito at pagkatapos ay sadyang ulitin ang pagkilos upang maobserbahan ang parehong resulta. Fourth, coordination of secondary circular reactions, 9 to 12 months. This substage marks a leap in cognitive development as infants begin to exhibit goal-oriented behavior. Key milestones. Object permanence, understanding that objects continue to exist even when they are out of sight. Goal orientation, deliberate planning of actions to achieve a specific outcome, signifying the development of intentionality. For instance, an infant may move a blanket aside to retrieve a hidden toy, demonstrating the use of logic and problem-solving skills. Pang-apat, koordinasyon ng secondary circular reactions, 9 hanggang 12 buwan. Ang substage na ito ay nagmamarka ng isang hakbang sa pag-unlad ng cognitive habang ang mga sanggol ay nagsisimulang magpakita ng pag-uugali na nakatuon sa layunin. Mga pangunahing milestone. Object permanence, ang pag-unawa na ang mga bagay ay patuloy na umiiral kahit na sila ay wala sa paningin. Oryentasyon ng layunin, sinasadyang pagpaplano ng mga aksyon upang makamit ang isang tiyak na kinalabasan na nagpapahiwatig ng pagbuo ng intensyonalidad. Halimbawa, ang isang sanggol ay maaaring magtabi ng isang kumot upang kunin ang isang nakatagong laruan na nagpapakita ng paggamit ng loika at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Fifth, tertiary circular reactions, 12 to 18 months. During this phase, infants act like young scientists, experimenting with their environment to discover new ways to achieve goals. Key behaviors. Experimenting with different actions to observe varied outcomes, such as dropping objects from different heights to see how they fall. Developing innovative methods to solve problems through trial and error. This stage reflects an increasing curiosity and creativity in how infants interact with their surroundings. Panglima, tertiary circular reactions, 12 hanggang 18 buwan. Sa yugtong ito, kumikilos ang mga sanggol na parang mga batang siyentipiko, nag-eeksperimento sa kanilang kapaligiran upang tumuklas ng mga bagong paraan upang makamit ang mga layunin. Pangunahing gawi, pag-eksperimento sa iba't ibang mga aksyon upang obserbahan ang iba't ibang mga resulta, tulad ng pag-drop ng mga bagay mula sa iba't ibang taas upang makita kung paano sila nahuhulog. Pagbuo ng mga makabagong pamamaraan upang malutas ang mga problema sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Ang yugtong ito ay nagpapakita ng pagtaas ng pagkamausisa at pagkamalikhain sa kung paano nakikipag-ugnayan ng mga sanggol sa kanilang kapaligiran. 6. Beginnings of symbolic representation, 18 to 24 months. The final substage of the sensorimotor period is marked by the emergence of symbolic thought and true creativity. Key advances. Insightful problem solving. Infants begin solving problems mentally rather than through physical trial and error. Symbolic thinking, using words, images, or gestures to represent objects and experiences. This transition sets the stage for the pre-operational stage, as infants start to think beyond their immediate sensory experiences and begin using imagination and symbolic play. Pang-anim. Mga simula ng simbolikong representasyon, 18 hanggang 24 na buwan. Ang huling subyugto ng panahon ng sensorimotor ay minarkahan ng paglitaw ng simbolikong pag-iisip at tunay na pagkamalikhain. Mga pangunahing pagsulong. Insightful problem solving. Ang mga sanggol ay nagsisimulang lutasin ang mga problema sa isip sa halip na sa pamamagitan ng pisikal na pagsubok at pagkakamali. Simbolikong pag-iisip, paggamit ng mga salita, larawan, o kilos upang kumatawan sa mga bagay at karanasan. Ang paglipat na ito ay nagtatakda ng yugto para sa yugto ng pre-operational, habang ang mga sanggol ay nagsisimulang mag-isip ng higit pa sa kanilang mga agarang pandaman na karanasan at nagsimulang gumamit ng imahinasyon at simbolikong paglalaro. The sensorimotor stage is foundational for cognitive development as it establishes the infant's understanding of the world through sensory and motor exploration, paving the way for more complex thought processes in subsequent stages.
Ang yugto ng sensorimotor ay pundasyon para sa pag-unlad ng cognitive dahil itinatatag nito ang pag-unawa ng sanggol sa mundo sa pamamagitan ng sensory at motor exploration na nagbibigay daan para sa mas komplikadong proseso ng pag-iisip sa mga susunod na yugto. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on professional education. Lecture note: if you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.